Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Pagsapit ng gabi ay nagtipon ang mga bisita sa bisperas ng Founders Festival. Hinarap ni Rimuro ang mga bisita na may malugod ng ngiti at nagpasalamat sa lahat ng dumalo sa espesyal na okasyon at formal na pinaalam sa lahat ang paghirang sa kanya bilang Demon Lord. Sinabi ni Rimuro na hindi siya magaling sa mahabang talumpati kaya hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa at itinaas ng ruler ang kanyang baso at sinundan ng mga bisita na siyang hudyat para lantakan na ang pagkain. Nilasap ni Rimuro ang masasarap na pagkain sa kanyang harapan at humanga sa bawat lasa na siyang inaasahan niya kay Shuna at Yoshida. Napansin ni Rimuro ang mga bisita na tuwang-tuwa sa kanilang kinakain kaya nakadama siya ng ginhawa at kasiyahan. Ilang sandali lamang ay pinasok na ang main dish kaya nagulat ang mga bisita dahil nakakatakot naman talaga ang napakalaking isda. Nagamit ng instructor ang kasanayan niya sa espada patungkol sa paghiwa sa kakaibang isda na sakto sa lalagyan na parabang isang batikang chef kung mag-decorate ng mga pagkain. Si Rimuro lamang at kanyang mga tauhan ang nakaka-appreciate ng pagkain dahil sa mundong ito ay wala pa sa kanilang kaugalian ang kumain ng hilaw na pagkain kaya para sumunod sila ay nauna nang umupo si Rimuro sa harap ng kakaibang pagkain para sa mga bisita. Nakita ng mga bisita ang nasisiyahang reaksyon ni Rimuro habang ilang sandali lamang ay sumunod na umupo si Hinata at hiniling kay Hakuro ang tuna belly na walang wasabi. Nang may hain ni Hakuro ang kahilingan ng dalaga ay kaagad niya itong tinikman at kagaya ni Rimuro ay satisfied din ang reaksyon ni Hinata at pagkatapos ay sunod-sunod na ang pag-upo ng mga bisita katulad ni Yuki. Nasabi ni Hinata na magkaiba ang lasa ng isda kumpara sa mga galing sa freshwater. Sinabi niya rin na tinanggihan ng Free Guild ang kanyang hiling para sa ganitong isda at dahil hindi rin posible ang teleportation magic kaya tuluyan na lamang siyang sumuko ngunit ngayon may bago na siyang dahilan para sumaya. Sumagot naman si Yuki habang nilalasap ang hilaw na isda na may wasabi na delikado ang hilagang karagatan dahil sa dambuhalang mga nilalang habang sa katimugang bahagi naman ay masyadong malayo para mapakinabangan ang mga nahuling isda. Katabi nila si Rimuro na nakikinig sa kanilang usapan habang tahimik na nagmumuni-muni patungkol sa pagpapatunay sa kanyang isip na isang hamon pa rin sa mundong ito ang transportasyon na naayon sa kanyang plano at kung matutuklasan ng mga bisita ang mga natatanging sarap na tanging sa Tempest lamang malalasap. Ang sumunod na nangyari ay ang mga bisita na mismo ang humiling sa ruler na tikman ang pinandidirian nilang pagkain noong una kaya ikinagulat nila nang matikman na masarap pala ang lasa. Makalipas ang ilang sandali ay nagmamadaling binalita ng Tempest Guard ang namataang lumilipad na malaking bagay sa bayan at kasunod nito ay nagmamadali ring nag-report ang mga knight ng mga bisita patungkol sa pagdating ng Guardian Dragon ng Sorceress Dynasty na lula ng mismong Emperor na si Elmisha. Akala ni Rimuro ay kung ano na ang nangyari ngunit nang makita ni Haring Gazel na hindi ito big deal kay Rimuro ay nag-aalalang sinabi nito na ganitong reaksyon ang inaasahan kapag ang Emperor na si Elmisha ay lumabas ng kanyang teritoryo. Ipinaliwanag ni Haring Gazel ang kahalagahan ng Sorceress Dynasty na isang malaking bansa na kasing lakas ng Dwargon ngunit ganap itong self-reliant at hindi bahagi ng Council of the West. Bilang dynasty ay binubuo umano ito ng 13 magkakahiwalay na kaharian at si Elmisha ang emperor na sinasabing descendant ng divinity na may taglay ng napakalakas na kapangyarihan para ideklara ang sarili bilang heavenly emperor. Nagsalita din si Yuki na ang Dwargon ay nag-e-exist ng 1,000 taon na sinundan ni Hinata kaya nalaman ni Rimuro na mas naunang mag-exist ang Saryon ng mahigit 2,000 taon. Napabuntong hininga si Gazel bago sabihin na kahit siya ay hindi maaaring magtaas noo sa harap ni Elmisha at dagdag pa ng hari na halos imposible para sa mga tao na magkaroon ng pagkakataong makilala ang Emperor dahil sa maikling buhay. Nang dumating ang grupo ng Emperor ay binalaan ni Gazel si Rimuro na huwag magpakampante at kanyang isipin na si Elmisha ang pinakatusong tao na maaari niyang makaharap. Naunang lumapit ang Emperor at masayang sinabi kay Rimuro na tinanggap niya ang kanyang imbitasyon na nagpasaya sa kanya. Nang nagsalita si Rimuro ay bigla na lamang naapektuhan ang kanyang isipan buti na lamang ay kumilos kaagad si Raphael at hinarang ang panghihimasok sa isip ng kanyang master. Ayon kay Raphael ay hindi naman ito isang atake bagkus epekto lamang ng tumatagas na heroic aura ng Emperor kaya kinabahan na lamang si Rimuro dahil ibang level ang heroic aura ni Elmisha kumpara kay Gazel. Bago pumunta sa kanilang nakaatang na upuan ay hiniling muna ni Elmisha na bigyan siya ng oras ni Rimuro para sa tatalakayin niyang bagay.
Dumating si Meyer Miles na tila may pag-aalinlangan dahil iilan lamang ang nakikilala niyang mga tradesmen na narito sa Tempest kasama ang malalaking merchants na malapit sa kanya ngunit wala naman umano siyang nakitang problema nang suriin niya ito. Umalis na rin ang merchant pagkatapos itong sabihin dahil maghahanda pa siya para sa battle tournament na magaganap kinabukasan. Hindi rin nagtagal ay nagkakagulo ang mga bisita dahil sino ba naman ang hindi matataranta nang makita ang parating na grupo ni Milam kasama ang kanyang mga tauhan na dating mga Demon Lords at kasama rin ang kanilang mga malalakas na tauhan na sinalubong ng Defense Minister at Diablo. Narito rin ang apo ni Granbell na si Maria Bell Rosso na sinubukan ang hilaw na pagkain na walang wasabi. Umaasang sinabi ni Milam kay Rimuru na sana ay magbukas ang isipan ni Midray sa pagkaing ihahain. Lumapit rin si Frey at nagpasalamat sa pag-imbita sa kanila kasama ang pagpapagawa ni Rimuru ng city para sa kanila. Umaasa si Rimuru na magugustuhan nila ang mga pagkain kaya para hindi sila ma-offend sa kung anuman ay tinanong ni Rimuru kung may mga bawal si Frey na kainin katulad ng manok na nasa menu. Nang marinig ito ni Benny ay kinabahan siya ng matindi kaya napagtanto rin ni Rimuru na nasa delikado siyang sitwasyon dahil parang kinumpara niya ang mga alagang hayop sa mga kauri ni Frey. Humingi kaagad si Rimuru ng pasensya dahil sa kanyang pagkakamali kaya nagulat ang mga nakakita habang napangiti naman si Frey na tumingin kay Rimuru na punong-puno ng pangunawa ang mga mata dahil alam niya naman na walang intensyon si Rimuru na hamakin siya. Dahil dito ay malinaw na rin kay Frey na si Rimuru ay isang gabay na magpapatibay sa pagkatao ng kanyang Lady Milam. Bagamat nakaligtas si Rimuru ay kabaliktaran naman ito ng sinapit ni Carrion kaya tinuruan ni Rimuru si Milam na humingi ng tawad kapag nagkamali. Matapos ang nakakakabang kaganapan ay naging handa na rin ang masasarap na pagkain kaya umasa si Milam kay Shuna na ipalasap ng masarap ang may matigas na ulong si Midray. Sobrang sarap ng mga nakahain sa hapagkainan na kahit sino ay matatakam ngunit may isang nilalang na iba ang nararamdaman dahil tila insulto ito para sa kanya na nakagisnan mula noong sinaunang panahon ang mga hilaw na pagkain. Mapapalampas pa umano nito ang inihaw na karne ngunit nilagyan rin umano ito ng sauce na ikinataas ng kanyang boses na umalingaw-ngaw sa buong venue. Lalong nagalit si Midray dahil dinamay pa umano sa kaugaliang ito ang kanilang Lady Milam kaya napahinto na lamang ang mga kumakain at nakatingin na lamang sa kanila. Imbes na magalit ay nalungkot na lamang si Rimuru dahil hiniling ni Milam sa kanya na matanggap ni Midray ang lutong pagkain ngunit ngayon ay namumula na ang ulo nito sa galit. Nagulat na lamang ang lahat ng nilagyan ni Shuna ng puwersa ang pagpatong nito sa mesa bagamat nakangiti ay makikita naman sa kanyang aura ang totoo niyang nararamdaman. Ipinakita ng Ogre Princess ang sopas bilang simbolo ng perpektong pagkakaisa na nais makamit ni Rimuru habang ang iba't ibang lahi katulad ng Lycanthrope, Harpies, Majin, at Dragonauts, kabilang ang mga dating tauhan ni Clayman na ngayon ay nasa ilalim na ni Milam ay may tsansang maging mas makapangyarihan kung sila ay magtutulungan. Sa huli ay hiniling niyang tikman ni Midray ang sopas at nang tikman nito ng High Priest ay halos sumabog siya sa unang tikim dahil sa taglay nitong sarap. Ipinaliwanag ni Shuna na sumisimbolo ng pagkakaisa ang sopas kasama ang mga sangkap para makabuo ng perpektong lasa kaya nagising sa katotohanan ng High Priest na mas masarap pala ang pinatikim ni Shuna kesa anumang mga gulay na nakain niya. Inihalintulad pa ni Shuna ang mga putahe sa iba't ibang bansa dahil wala umanong uri ng pagkain ang makakasurvive sa iisang plato na ibig sabihin ay wala ring bansa ang uunlad ng mag-isa kaya sa pamamagitan ng malalim na ugnayan at pagkakaisa ay makakamit umano nila ang mundong ninanais ng kanilang ruler. Dahil sa malalim na pagpapaliwanag ng Ogre Princess ay nabuksan ang isipan ng mga bisita patungkol sa importansya ng diplomatic relations habang ang kaninang kontra sa mga nilulutong pagkain na si Midray ay naging interesado pa sa ibang putahe kaya naging matagumpay ang kahilingan ni Milam na mabuksan ang isipan ng kanyang tagasunod. Nakaramdam ng guilt si Midray nang nakita niyang hinihintay lamang pala ng kanilang lady na ma-realize niya ang kanyang pagkakamali. Imbes na gumaan ang loob ay napalitan ng high blood ang High Priest nang sinubukan ni Hermes na pagandahin ang kanyang mood. Nagkaroon man ng hindi inaasahan ay natapos pa rin ang Festival Eve nang walang problema at kasunod nito ay ang unang araw ng Founders Festival kaya nagtalumpati si Rimuru sa harap ng lahat at mahinahong sinabi na may halong otoridad na wala siyang layunin na maging kaaway ang sangkatauhan dahil ang pangarap niya lamang ay isang bansang mapayapang pinagsasaluhan ng mga tao at halimaw. Sa huli ay naging matigas ang kanyang tinig dahil kung susubukan umano ng sinuman na apihin o lipulin sila ay hindi niya ito kaaawaan na siyang tumatak sa isipan ng mga bisita.
Hindi rin pinalampas ni Rimuru ang pagkakataon para mag-recruit ng mga manggagawa kasama ang paninirahan nila sa Tempest na may karapatang pumili ng hanap buhay at sa kanyang huling mga salita ay bumakas ang kasabikan sa kanyang tinig na magsaya ang lahat at tamasahin ang pagdiriwang. Matapos masaksihan ang talumpati ni Rimuru ay napagtanto ng mga bata ang isang nakakagulat na katotohanan na siya pala ay isang hari kaya dahil sa pagkagulat ay nahimatay ang teacher na si Tis na isang problema para kay Rimuru dahil walang magbabantay sa mga bata. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin ay biglang dumating si Hinata at napansin ang sitwasyon kaya dahil sa pagtatanong ng mga bata ay pinakilala ni Rimuru si Hinata na sinabi niyang sobrang lakas at naglaban na sila ngunit naging draw ang nangyari. Nasampulan kaagad ni Hinata si Kenya dahil hindi ito naniwala kay Rimuru kaya ang ending ay naging masunurin na lamang siya. Sinabi ni Rimuru na dati ring estudyante ni Shizu si Hinata kaya nakilala kaagad ng mga bata ang dalaga na siyang babaeng nilampasan ang kanilang unang teacher sa loob lamang ng isang buwan. Sinabi na rin ni Rimuru ang kanyang ikinababahala kay Hinata kaya nag-volunteer ang babae na siya muna ang magbabantay sa mga bata. Excited rin ang mga bata na si Hinata ang magbabantay sa kanila dahil mabilis lamang napalapit ang loob nila dito. Sumunod na dumalo si Rimuru sa opera at nang makita ang magtatanghal ay naalala niya ang batang si Tact na nanlulumo dahil hindi siya gaanong nakakatulong sa construction site ngunit ngayon ay tila nakita na ang para sa kanya. Nahumaling si Rimuru at ang mga nanunood at ganun din ang mga bigating bisita sa musikang nagagawa ng tumatanghal kaya dahil dito ay nakikita na ni Rimuru ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at mga halimaw. Pagkatapos ng paunang patikim ng musika ay sumunod na nagpakita sa stage si Shuna at Shion kaya nagtaka si Rimuru kung magpe-perform ba sila lalong-lalo na kay Shion. Nang magsimula ang dalawa ay napanganga si Rimuru dahil sa napakagandang tunog na tila mga batikang orchestra dahil sino nga bang mag-aakala maliban kay Shuna na si Shion ay may talentong itinatago. Nang matapos ang pagtatanghal ay si Luminous kaagad ang unang tumayo at pumalakpak na sinundan ng mga manunood na puro positibong komento lamang ang ibinibigay sa dalawa kaya dahil sa musika ay napapatanong na lamang ang mga bisita kung ano ang pinagkaiba ng tao sa halimaw. Sa pagtatapos ng concert ay dumiretso ang lahat sa science presentation. Nasa harapan si Gabiro at Vesta para ipakita ang liquid na kumpletong nakuha sa Hippocrot herbs na may halos 100% purity at maihahalin tulad sa full potion. Nang mapansin ni Vesta na walang interes ang mga manunood ay binago niya ang kanilang diskarte para gumawa na lamang ng experiment. Tinanong ni Gabiro na hawak ang putol na espada ang mga audience kung maaaring ibalik sa dati ng potion ang espada at nakakuha siya ng sagot na imposible dahil gumagana lamang umano sa buhay na bagay ang potion kaya inakala ng iilan na pinagluloko sila ng dalawa. Maging si Rimuru ay sumang-ayon sa bisita dahil ang espada ay walang kaluluwa kaya wala rin itong sariling kalooban ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Kaijin na may sariling kalooban ang mga espada. Nilagyan ng potion ng pagitan ng naputol na espada at ilang sandali ay lumiwanag ito at napagdikit ang naputol na bahagi ngunit hindi siya ganap na naayos. Ganun pa man ay hindi makapaniwala ang mga manunood sa discovery ng dalawa habang ipinapaliwanag ni Vesta na makikita lamang ang epekto nito sa mga sandatang nag-mature at matagal nang ginagamit ng may-ari. Ang sumunod na nangyari ay may hawak na dalawang halaman si Vesta, isang Hippocrot herb sa kanan at isang karaniwang damo sa kaliwa. Sa resulta ng kanilang pagsisiyasat ay isiniwalat ng dalawa na parehas lamang ang structure ng Hippocrot herbs na tinanggalan ng Magicule sa karaniwang damo at ang ibig sabihin nito ay nagmula sa ordinaryong damo ang Hippocrot na kanilang ginagamit na potion nang dahil sa mutation na sanhi ng mataas na density ng Magicules at alam mo na kung sino ang salarin kung bakit nag-mutate ang mga damo na pinuputol mo. Dahil sa discovery ay nagulantang ang lahat maging si Rimuru na ngayon ay nagkakaroon na ng sense sa kanya kung bakit napakaraming Hippocrot herbs at Magi crystal sa kuweba na pinagkulungan kay Veldora. Sa gitna ng isang makabagong pananaliksik sa Tempest ay patuloy ang paghahanap ng kasagutan tungkol sa likas na katangian ng Magicules. Bagamat wala pang tiyak na sagot ay determinado ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at ipinangakong hahanapin ang katotohanan na siyang ginawa nilang closing sa kanilang science presentation. Dahil sa nakakamanghang discovery ng dalawa ay masayang inilahad ni Rimuru sa kanyang isip ang kanyang pananaw na darami ang darating na mananaliksik sa Tempest dahil sa masaganang Magicules ng bansa at dahil sa pagsisikap ng dalawa ay isang bagong yugto ng kaalaman ang magsisimula. Kumakain si Maria Bell sa isa sa mga stalls na makikita sa bayan at sa kanyang likuran ay ang stall ng nagbabalat kayong si Veldora ngunit panandali ang napahinto ang babae nang maramdaman ang presensya ni Rimuru kasama ang defense minister sa kanyang likuran.
Nakasalubong ni Rimuru ang mga bata na tuwang-tuwa sa kanilang mga kinain na ibinide nila sa kanilang teacher at pagkatapos ipaalam ni Hinata na hinahanap siya nila Arnod ay kaagad nakipagkita si Rimuru kay Luminous at sinabi ng babaeng Demon Lord na hindi pa rin sapat sa kanya ang kanilang kasunduan dahil gusto niya itong dagdagan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kultura. Bagamat nagulat ay agad namang sumang-ayon si Rimuru dahil nagkaroon ng interest ang babae sa performance na ginawa ni Shion at Shuna na nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Nakuha rin ng scientific presentation ng Tempest ang atensyon ng Demon Lord kaya gusto nitong imungkahi kay Rimuru na ang ilan sa kanyang mga nasasakupan na mahilig sa pananaliksik ay ipadala rito sa Tempest at bilang gantimpala ay ituturo niya kay Rimuru ang skill na Faith and Favor na isang kakayahang magbigay ng kakayahang gamitin ng mga loyal kay Rimuru ang kanyang kapangyarihan. Sa huli ay tinanggap ni Rimuru ang alok kaya kaagad itinuro ni Luminous ang skill na ikinasabik ni Rimuru dahil magkakaroon na ng access ang ilan niyang tauhan sa Holy Magic. Bigla na lamang naging seryoso si Luminous nang tinanong niya kay Rimuru kung alam niya na may ilang hindi kaaya-ayang dignitaryo sa kanyang inimbitahan kaya tiwalang sinagot siya ni Rimuru na alam niya at dalawa sila. Dahil dito ay bahagyang nasiyahan si Luminous kaya pinaalala na lamang nito sa kanya na ingatan ang mabuting pangalan ng Octagram. Napunta ang scene sa banquet na magkasamang kumain sina Yuki, Rimuru at Hinata na napag-usapan ang kanilang mga ginawa ngunit walang interes si Hinata sa magandang palabas na napanood ni Yuki dahil nagawa niya naman ang pakay niya at ang yakisoba ang tumatak sa kanyang isipan na kakaiba ang pangalan kaya kinabahan si Rimuru nang maalala na ito ang alias ni Veldora. Habang nag-uusap ay naibaling ni Hinata ang topic sa pananaliksik tungkol sa Magicules dahil hindi umiepekto sa kanya ang healing potions na kinukontra ng kanyang Magicules kaya naging interesado ito rito. Sa paglipas ng usapan ay pinuri ni Yuki si Rimuru dahil sa direksyong ibinigay niya kina Vesta ngunit kaagad itong itinanggi ni Rimuru dahil kahit siya ay ngayon lang din ito nalaman dahil gusto niya na sila ay maging independent kaya sila mismo ang pumili ng kanilang tema. Sa tahimik na gabi ay isang hindi inaasahang balita ang gumulat kay Rimuru patungkol sa kawalan ng gintong barya dahil ang hinihinging bayad ng mga mangangalakal ay cash kaya hindi maaring pambayad ang mga ari-arian na nakuha sa mansyon ni Clayman kasama ang Stellar na nakulimbat ni Diablo sa Falmouth na sobra pa sana at maaari pang magdaos ng daang-daang fiesta. May pera naman ang Tempest ngunit wala silang nagagamit na gintong barya katulad ng nararanasan nila ngayon dahil huli na nang mapansin ito ni Meyer Miles. Napaisip si Rimuru na ang Tempest ay bagong bansa na may economic power ngunit wala pang kredibilidad sa pandaigdigang kalakalan kaya kanilang napagtanto na hindi ito pinalampas ng mga tao sa likod nito para sirain ang kanilang reputasyon. Hindi rin mapipilit ang mga merchant na sumunod sa sistema ng Tempest dahil sa batas ng Western Nation ay tanging mga gintong barya lamang mula sa Dwarven Kingdom ang opisyal na salapi. Kahit magkakaroon ng malaking kawalan sa grupong ito na baliwalain ang Tempest dahil sa co-prosperity sphere na magiging sentro ang bansa sa lahat ay ginawa pa rin ito ng mga salarin kaya para kay Diablo ay kakaibang nilalang para sa kanya ang mga tao dahil imbes na makipagtulungan sila sa Tempest ay kinakalaban nila ito kaya nagbigay daan ito sa Defense Minister para malaman ang iniisip ng kalaban at ito ay ang pagiging banta ng co-prosperity sphere ni Rimuru sa kanila. Nagkasundo si Diablo at Shion sa isang bagay at ito ay ang pag-eliminate sa council ngunit mariin silang pinigilan ni Rimuru nang walang pag-aalinlangan. Inalam ni Rimuru ang due date ng pagbabayad mula kay Meyer Miles na hanggang matapos ang fiesta ng 2 araw bagamat tatanggapin ng matatalinong negosyante ang pagbabayad nila ng gold bars ay mariing tinutulan ito ng future head ng Finances Department dahil nagpapakita umano ito ng kahinaan kaya aasahan ng mga negosyante na lagi na lamang papayag ang Tempest sa mga kasunduang dehado. Ganun pa man ay masayang sinabi ni Rimuru na wala silang dapat ikabahala dahil ito ang kanilang bansa at kung kinakailangan ay ipapatupad nila ang sariling patakaran kaya bago sila sama-samang lumabas ay sinabi ni Rimuru kay Meyer Miles na wag na itong mag-alala at gawin lamang ang kanyang makakaya. Paglipas ng gabi ay ang pangalawang araw ng Founders Festival at ang araw ng Battle Tournament. Hindi basta-basta ang announcer ng paligsahan dahil kabilang ito sa Intel Department na pinamumunuan ni Sui habang ang referee naman ay hindi nila alam na ang isa sa 7 primordial demons na kinakatakutan ng sangkatauhan. Bago magsimula ang Battle Tournament ay ipinaalam ng announcer ang tinatawag na Big Four na isang titulo ng pinakamalakas na executives na pinili para protektahan si Rimuru at ang mananalo sa tournament ay ang kukumpleto sa grupo na kinabibilangan ni Benem Aro, Shion at Diablo.
Bago mangyari ito ay inimbento lamang ni Rimuro ang Big Four para hindi na sumali ang malalakas na executives katulad ni Diablo, Sheehan at Benny dahil sigurado na sa lakas nila ay sila ang magwawagi sa tournament kaya magbibigay daan ito sa ibang executives at kung sino umano ang makakapagpalabas ng totoong lakas ni Masayuki ay ibibigay niya rito ang huling posisyon na kukumpleto sa Big Four. Inanunsyo na rin ni Soka ang mga nanalo sa preliminaries na pinangungunahan ni Masayuki na siyang pinakasikat sa lahat ng competitor. Napahanga si Haring Gazel nang makita kung paano gamitin ang light magic na tila isang hologram sa tournament habang patuloy ang pagsasalita ni Soka patungkol sa sword skills ni Masayuki na wala pa umanong nakakakita dahil sa sandaling bunutin niya umano ang kanyang sandata ay tapos na agad ang laban. Maging si Rimuro ay nagtataka kung paano nanalo si Masayuki kahit hindi pa niya naipapakita ang kanyang totoong lakas kaya biglang lumitaw si Sui at sinabing maging siya ay hindi pa nasusukat ang tunay na lakas ng hero mula sa laban kahapon. Itinuro ng Intel head si Jinrai nang sumunod siyang pinakilala ni Soka na kilala bilang Mad Wolf na siyang tumalo sa mga competitor at binigay ang panalo kay Masayuki kaya hindi man lang nito kinailangang bunutin ang kanyang espada kaya misteryo pa rin sa kanila ang tunay na kapangyarihan ng hero. Sinundan pa ng ibang kalahok ang ipinakilala ni Soka hanggang sa umabot sa pang-4 at pang-5 na mga pinuno ng Boyoids at Equinoids na binigyan na ni Rimuro ng pangalan para gawing dungeon boss ngunit gusto nilang mapabilang sa Big Four kaya tinalo nila ang mga halimaw sa preliminary rounds. Pinaalam ni Soka na ang isa sa dalawa ay magiging dungeon master sa nalalapit na pagbubukas ng dungeon kinabukasan kaya hinimok niya ang lahat na gustong patunayan ang kanilang lakas na subukan ng dungeon kaya namangha si Rimuro sa babae dahil napasok pa nito ang pag-advertise sa kanilang dungeon. Sumunod ay ang pang-anim na misteryosong si Lion Mask kaya nang makita ito ni Rimuro ay naduwal na lamang ito sa kanyang iniinom kaya kinumpirma kay Sui kung tama ba ang kanyang naiisip. Kinumpirma naman ni Sui na siya nga ito habang binasa naman ni Soka ang iniwang mensahe para kay Lion Mask na inihabilin sa kanya na gawin ito ang lahat at huwag niyang hahayaan na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan kaya dahil dito ay napagtanto ni Rimuro na mula kay Milam ang sulat. Pagkatapos ipakilala ang 6 na mandirigma ay sumunod namang pinakilala ni Soka ang espesyal na kalahok na sinasabing pinakamalapit na mapasama sa Big Four at ito ay ang henyo at elite na fighter na si Gobta ngunit tila nagtaka si Gobta kung bakit siya kasali sa paligsahan. Sumunod na ipinakilala ni Soka sa mga manunood ang huling kalahok na si Geld na siyang pinakilala niyang guardian angel ng Tempest at tagapagligtas ng mga High Orcs. Nang makumpleto ang mga mandirigma sa gitna ay kinailangan muna magsalita ni Rimuro kaya bumaba ito gamit ang magic portal at sinabi na kung sino man ang manalo sa final round na magaganap kinabukasan ay mapapabilang ng walang katapusan sa miyembro ng Big Four kasama ang karapatang hamunin siya kung manalo sila sa tournament. Nagkaroon rin ng palabunutan kaya nagulat si Rimuro na napunta si Masayuki sa hindi kalakasang bracket at nasa kabila ang malalakas kaya malabo sa ngayon na masukat niya ang totoong lakas ng hero at naisip na baka may kakayahan si Masayuki na manipulahin ang tadhana. Hindi na rin nagtagal at nag-umpisa ang laban sa pagitan ni Boyex at Equox na parehas na gustong mapabilang sa Big Four. Nahiwa ang tagiliran ni Boyex ng tamaan ng slash ni Equox ngunit baliwala lamang ito sa kanya dahil meron na itong extra skill na Ultra Speed Regeneration na binigay ni Rimuro sa kanya kaya gumanti ka agad ito gamit ang Lightning Magic na binaliwala rin ni Equox dahil binigyan rin siya ni Rimuro ng Magical Interference. Patuloy ang matinding sagupaan ng dalawang halimaw na ikinasaya ng mga manunood dahil ang bawat isa ay binibigay ang lahat para manalo. Hinagis ni Boyex ang kanyang sandata sa kanyang kalaban na naging dahilan para maputol ang kaliwang kamay nito ngunit nag-counter-attack kaagad si Equox at tinamaan ang iba't ibang bahagi ng tiyan ni Boyex at sa bilis ng pangyayari ay hindi niya nabunot kaagad ang kanyang sandata na naging dahilan para tamaan ang mga delikadong bahagi ng kanyang katawan ng sungay ni Boyex na nagmalalastik man at ginamit ang lightning na siyang ikinatalo ni Equox. Matapos ihayag ni Diablo ang panalo ay kaagad bumangon si Equox at sinabing mananalo siya sa susunod. Ang susunod sanang laban ay paglalabanan ni Masayuki at Jinrai ngunit bago pa man magsimula ang laban ay umatras na kaagad si Jinrai kaya hindi na naman nasatisfied si Rimuro sa naging resulta kaya napunta kaagad sa next match na paglalabanan ni Gobta at Gaia na tinatawag na Flowing Swordsman. Bago magsimula ay sinabi ni Gaia kay Rimuro na mas malakas siya sa hero na si Masayuki at kapag siya ang manalo ay sinabi niyang labanan umano siya nito dahil maging hero o isang Demon Lord ay paluluhurin niya ito sa kanyang harapan kaya nang marinig ni Diablo ang kalapastanganan na sinabi sa kanyang Panginoon ay gusto niya itong turuan ng leksyon ngunit pinigilan siya ni Soka at pinaalala na iba ang trabaho niya ngayon at hayaan na umano siya kay Gobta.
Inatake kaagad ni Gaia ang Goblin Captain na paunang naiiwasan pa naman ni Gobta kaya kahit sino ay makikita ang kalamangan ng flowing swordsman ngunit nabigla siya kung gaano kadekalidad ang suot na armor ng kanyang katunggali na kahit paulit-ulit niya itong tamaan ay tila wala itong epekto sa may suot nito. Dahil sa kanilang nakikita ay alam na ni Xian at Rimuru ang mananalo ngunit taliwas ito sa nakikita ng Intel Head dahil sa pagiging mapagmasid umano ni Gobta ay naiiwasan niya hanggang ngayon ang atake ng kalaban kaya nang marinig ito ni Rimuru ay binigyan niya ng inspirasyon si Gobta sa likod ng bagong fishing rod na gustong-gusto niya kung matatalo niya ang kanyang kalaban. Nagtagumpay naman si Rimuru sa kanyang ginawa dahil naging determinado si Gobta kaya ginamit niya kaagad ang summon na binaliwala lamang ni Gaia dahil inakala niyang isang pangkaraniwang direwolf lamang ang tatawagin ni Gobta ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay ang pinuno mismo na si Ranga ang lumabas sa summon na naging dahilan para siya ay ma-knock out ng mabangga lamang ni Ranga. Sumunod ang ikaapat na laban sa pagitan ng dalawang malalakas na mandirigma sa pagitan ni Geld at Carrion na nagtatago sa pangalang Lion Mask. Nang magkasalubong ang suntok ng dalawa ay nayanig ang arena at sa bawat suntok na binabato ni Carrion kay Geld ay hindi basta-basta ngunit hindi ito nakakalusot sa depensa ng Orc King, habang nagpatuloy ang palitan ng kanilang pag-atake ay namangha ang mga manunood sa kanilang laban. Maging si Carrion ay namangha rin sa ipinapakitang tibay ni Geld kaya tinanong niya ito kung bakit hindi pa rin siya gumagamit ng skills at sinagot naman ni Geld na hindi pa rin naman umano ipinapakita ni Carrion ang lahat kaya humalakhak ang Beastmaster dahil kanyang napagtanto na gustong manalo ni Geld sa kaparehas na lakas na kanyang ipinapakita. Sinabi ni Carrion na hindi niya maipapakita kay Geld ang kanyang beast form ngunit papakitaan niya naman ito ng matinding galaw bilang respeto sa kanyang lakas ng loob at ilang sandali lamang ay nag-ipon ng enerhiya si Carrion sa kanyang kamao at biglang inatake si Geld na tinamaan ng solid sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Bago umalis ng ring ay sinabi ni Carrion kay Geld na maging proud siya dahil kahit tinamaan siya ng kanyang Lion Cannon Fist ay nakatayo pa rin siya kaya nagkasundo ang dalawa na balang araw ay maglaban silang muli gamit ang buo nilang lakas. Pagkatapos nito ay ang semifinals na unang paglalabanan ni Masayuki at Boyex ngunit nang dahil sa sinabi ng hero sa kanyang katunggali na wala na ito sa 100% ay sumang-ayon rin ito kay Masayuki dahil sinabi ng hero na haharapin niya rin naman ito sa dungeon pagkatapos ng tournament, kaya dahil rito ay binigay ni Boyex ang panalo sa kanya na naging dahilan para ipagbunyi ng mga tao ang pangalan ni Masayuki nang umatras si Boyex ngunit naging palaisipan naman ito kay Rimuru na naghinalang may kinalaman ang karisma ng hero kaya nadismaya na naman siya sa resulta. Ang huling laban sa araw na ito ay paglalabanan ni Gobta at Carrion at ang mananalo ay uusad sa finals na gaganapin kinabukasan. Kinumpirma ni Gobta kay Rimuru ang pangako niyang fishing rod kung manalo siya sa laban ngunit kahit binigyan ni Rimuru ng inspirasyon ang captain ay alam na rin naman niya na si Carrion ang mananalo na siyang akma para masubukan ang lakas ni Masayuki. Pag-umpisa ng laban ay tinawag kaagad ni Gobta si Ranga at sumakay sa kanya na tila isang kabayo habang si Carrion naman ay minaliit si Gobta at binigyan siya ng pagkakataong sumuko ngunit imbes na makinig ay sumugod si Gobta kaya nagpakawala ng mga sunod-sunod na long-range na atake si Carrion kaya nahulog si Gobta kay Ranga ngunit kahit na ganun ay naiiwasan niya pa rin ang mga atake ni Carrion. Dahil busy si Carrion sa pag-atake kay Gobta kaya hindi ito pinalampas ni Ranga at umatake ngunit binaliwala lamang ito ni Carrion at gumanti ng atake na naging dahilan para lumabas ng ring si Ranga kaya nang makuha nito ang atensyon ni Carrion ay sumulpot si Gobta at tinawag muli si Ranga kaya nabigla ang dating Demon Lord ngunit sinabi ni Diablo na hindi labag ang ginawa ni Ranga dahil isa lamang siyang summon. Naiwasan man ni Carrion ang atake ni Ranga ay nagbigay naman ito ng pinsala sa kanyang maskara kaya pinaalam ni Sokka sa lahat na sa simula pa lamang ay ito na ang target ni Gobta kaya bilang resulta ay hindi na ibinababa ni Carrion ang kanyang kamay para hindi siya makilala kaya sinulit ni Gobta ang pagkakataon habang isang kamay lamang ang nagagamit ni Carrion. Dahil sa sabay na pag-atake ni Gobta at Ranga ay tanging pagdepensa lamang ang nagagawa ni Carrion dahil mas importante sa kanya ang sinabi ni Milim na kahit anong mangyari ay dapat hindi siya makilala. Madumi man sa tingin ng mga manunood ang ginagawa ni Gobta ay wala itong pakialam dahil tumatak sa kanya ang sinabi ng kanilang ruler na sa mundong ito tama ka kapag manalo ka kaya deadma ang captain sa mga basher. Patuloy lamang ang pag-atake ni Gobta kaya wala nang nagawa si Carrion at umatras sa laban kaya si Gobta ang tinanghal na winner at makakaharap kinabukasan ang hero na si Masayuki. Nang matapos ang tournament ay wala ng araw kaya nagsalo-salo ang lahat sa masarap na pagkain kinagabihan at hindi na wala ang usapan kung sino-sino ang kanilang mga pambato sa tournament bagamat natalo ang kanilang nagugustuhang kalahok ay satisfied pa rin naman sila sa ipinakita ng mga ito ngunit tila hindi lamang paghanga ang nadarama ni Teeth kay Lion Mask at ini-imagine niya pa ito na walang kaalam-alam na nasa likod niya lamang pala ang kanyang pinagnanasaan.
Nang gabing yun ay pinatawag rin ni Rimuru si Haring Gazel para kung makatulong sa problema nila patungkol sa pagbabayad sa mga merchant dahil siya ang hari ng bansang gumagawa ng Dwarven coins ngunit humigit kumulang 1,500 lamang ang biglaang maibibigay ni Gazel kaya kailangan pa rin ni Rimuru ng ilang daang gold coins. Bigla na lamang may nagsalita na siya na ang bahala sa kulang at ito ay si Elmisha na kasama si Erold dahil nakwento na pala ng Archduke sa kanyang kamahalan ng problema ni Rimuru sa pera. Bagamat tinanggihan ni Rimuru ang pagtulong ni Elmisha ay hindi sumuko ang Emperor at sinabing nag-aalok lamang siya ng tulong para sa friendly relations ng dalawang bansa sa hinaharap kaya maging si Gazel ay sinabihan si Rimuru na sumuko na at tanggapin ang offer ng babae dahil na rin sa pagkakakilala niya dito na hindi tumatanggap ng pagtanggi sa kanyang offer. Dahil dito ay tinawag na Gazel Boy ni Elmisha ang Dwarf King na tila isang batang pinuri dahil sa pagpanig sa kanya ngunit tinanong ni Gazel kung ano talaga ang kanyang layunin sa pagtulong. Matapos humingi ng maiinom ay sinabi ni Elmisha na may kapalit ang pagbibigay niya ng tulong dahil hindi niya mapapatawad si Rimuru sa pagplano ng masayang festival nang hindi niya alam kaya hiniling niyang imbitahan siya sa mga event na magaganap sa hinaharap dahil maging siya ay gustong maging malaya ang mga tao para sila ay magkaroon ng kasiyahan at para sa kanya ay magbibigay ito ng kagalakan sa lahat. Tumayo si Rimuru at sumang-ayon sa Emperor dahil naniniwala rin ito na ang pagkakaroon ng taong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay kapanatagan sa kanya kaya nagkasundo ang dalawa sa magkaparehas na layunin. Inilabas ni Elmisha ang 1,000 gintong barya sa kanyang wallet na siyang sasapat na pansamantala sa problema ng Tempest kaya dahil dito ay babayaran ito ni Rimuru sa Emperor ng 10 stellar. Pinuri ni Diablo ang kanyang Panginoon dahil nag-awan nito ng paraan ang kanilang problema kaya nang marinig ito ni Elmisha ay naging seryoso ito pagdating kay Diablo, nagsalita ang Emperor na kung hindi man may handa ng Tempest ang gintong pambayad sa mga merchant ay may mag-aalok ng tulong para magkaroon ng utang na loob ang Tempest kaya nagkaroon ng positibong usapan sa pagitan ni Diablo at Elmisha na naging dahilan para mapagtanto ng hindi pa nauunawaan ang sitwasyon na gusto lamang ng nasa likod nito na bayaran ng Tempest ang kanilang pagtulong. Wala mang idea ang babae kung sino ang may kagagawa nito dahil ang kanyang bansa ay hindi kasali sa council ngunit sa tingin niya ay may idea si Meyer Miles kung sino ang kanyang tinutukoy na nasa gitna ng malalim na pag-iisip ng kanilang nakita. Pinaalam ni Meyer Miles na tsismis lamang ng committee ang kanyang narinig na kumukontrol ng pasikreto sa Western Nation kaya dahil dito ay biglang nagsalita si Sui na susuriin niya ng gusto at ilalantad sa kanyang Panginoon kung meron mang magtatangkang mamamagitan sa kanila. Ang pagsulpot ni Sui ay hindi masyadong napansin ni Elmisha kaya pinaalala ni Erold na ito ang dahilan kaya ayaw niyang bumisita siya rito ng personal dahil lubhang delikado at hindi umano-normal ang mga naninirahan rito. Ganun pa man ay natutuwa ang Emperor sa nasaksihang ito at tinanong nito si Rimuru na nakalabas ang nag-uumapaw na aura kung ano ang kanyang strategy sa demonyong nasa kanyang tabi na ang tinutukoy ay si Diablo na lubha umanong mapanganib na primordial. Walang idea si Rimuru kung ano ang sinabing primordial ni Elmisha kaya sinagot niya ito na sa tingin niya ay hindi delikado si Diablo kaya binago ni Elmisha ang tanong na maiintindihan ni Rimuru at ito ay kung paano umano siya mananagot kung mag-amok si Diablo. Nagtaka man sa tanong ni Elmisha ay sinagot ito ng walang halong pag-aalinlangan ni Rimuru na pipigilan niya itong mangyari para maiwasan ang hindi kanais-nais na resulta at panandali ang sumulyap kay Diablo at napatanong sa isip si Rimuru kung bakit mukhang masaya si Diablo habang si Elmisha naman ay hindi makapaniwala na handang pigilan ni Rimuru ang demon kaya masayang tinanong ni Elmisha si Erold kung narinig niya ang sinabi ni Rimuru dahil mas matindi pa umano ito kesa sa kung paano niya ito inilarawan sa kanya. Para hindi na rin magkaroon ng agam-agam pa si Elmisha ay ipinangako ni Haring Gazel na suportado niya si Rimuru anuman ang mangyari kaya naiintindihan na ito ng Emperor at sinabi na kung sakaling maging kaaway ng sangkatauhan si Rimuru ay gagawin niya ang lahat upang pigilan siya at pagkatapos nito ay inutusan niya ang Archduke na ihanda ang mga papeles para opisyal na pagkilala sa relasyon ng pagkakaibigan sa pagitan ng Sorceress Dynasty at Jura Tempest. Bago matapos ang hating gabing meeting sa pagitan ng tatlong malalaking bansa ay hiniling muna ni Elmisha kay Rimuru na ipakilala siya kay Yoshida bagamat tutol si Erold sa pagsingit ng topic na ito sa seryosong usapan ay wala naman itong problema kay Rimuru basta hindi niya umano pipilitin si Yoshida sa mga ayaw nitong gawin. Kinabukasan ay ang hinihintay at usap-usapang final match sa pagitan ni Gobta at Masayuki na ang huling nabanggit ay nakatayo lamang na tila focus sa laban kaya medyo kinabahan si Gobta ngunit ang hindi niya alam ay kung ano-ano na pala ang naiisip ng hero kasama ang what if na kung nakalaban niya kahapon si Bovex ay sigurado umanong pinatay siya na parang langaw. Nabalik na lamang sa katinoan ang pag-iisip ni Masayuki nang maisip na gumana ang kanyang kapangyarihan kahapon kaya naniniwala siyang gagana rin ito ng maayos ngayon.
Pag-umpisa ng laban ay naunang sumugod si Gobta ngunit hindi pa rin gumagalaw si Masayuki sa kanyang kinatatayuan na parang poste at nang papalapit na si Gobta ay nakaramdam na lamang ito ng kakaiba kaya napaatras muna siya ngunit sa kabilang banda ay nanginginig na pala ang hero sa sobrang kaba na siyang kabaliktaran sa nakikita ng mga manunood. Para kay Gobta ay nagpapahiwatig ito na kayang-kaya ni Masayuki ang kanyang atake dahil hindi man lamang ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan kaya gusto niyang gamitin rito ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Naalala na lamang ni Rimuro na may gusto sanang sabihin sa kanya si Raphael kahapon kaya dito na nag-report ang ultimate skill na nagkaroon si Gobta ng unique skill para mag-summon ng Demon Wolf dahil sa pagpilit ni Ranga na lumabas sa kanyang summon kaya ngayon ay maaari na umanong mag-merge ang dalawa. Maya-maya lamang ay ginamit na ng captain ang kanyang ultimate skill kaya naging isa siyang napakalaking wolf na ikinasabik ng mga manunood. Wala nang bahid ng anyo ni Gobta ang makikita sa paggamit niya ng ultimate skill dahil halos itsura ng batok na batok at pinalaking Ranga ang makikita kaya lalong pinagpawisan si Masayuki ng gusto lalong-lalo na kapag naiisip niyang gagamitin sa kanya ang naglalakihang kuko ng merge form ni Gobta at Ranga kaya di niya maiwasang ikumpara ang kanyang katawan sa papel sa harap ng kanyang kalaban. Aliw na aliw naman si Milam sa merge form ng dalawa habang pinaalam naman ni Diablo na isang pambihirang skill ang ginawa ni Gobta lalong-lalo na nang ginawa niya ito sa summoned na si Ranga. Mas lalong na-excite si Milam nang sinabi ni Sokka na magagamit na ni Gobta ang kapangyarihan ni Ranga na parang kanya kaya dahil dito ay nagbago ang tingin ni Xian sa laban dahil noong una ay tiwala pa itong walang pag-asa si Gobta ngunit nag-iba na ito ngayon. Ganun pa man ay hindi na tinaasan pa ni Rimuro ang kanyang expectation dahil si Gobta ang pinag-uusapan dito ngunit proud na sinabi ni Hakuro sa kabila ng lahat ay apprentice niya ito bagamat sinabi ng instructor na kulang sa ibang aspeto si Gobta ay sobra naman ng experience na meron ito sa paglaban sa malalakas na machines kaya buo ang tiwala ng instructor na lubos na magle-level up si Gobta kung magagamit niya ng maayos ang kapangyarihan ni Ranga. Nang humanda ng umatake si Gobta ay bigla na lamang nagsalita si Masayuki na susuko na siya ngunit huli na ang lahat dahil sobrang bilis ng atake ni Gobta kaya walang pag-asa si Masayuki na ito'y iwasan ngunit gumana pa rin ang swerte ng hero dahil hindi pa makontrol ng captain ang bagong kapangyarihan kaya nadismaya na lamang si Milam habang si Rimuro naman ay tamang ngiti lang dahil hindi ito nang expect ng mataas kay Gobta. Bumangga sa pader si Gobta kaya maging ang defense minister ay nadismaya rin habang ang kanyang teacher na proud kanina para sa kanya ay napalitan ng pagkainis ganun din si Milam kaya sinabi nito kay Rimuro na wala siyang magagawang mabuti kay Gobta kung patuloy umano niya itong ini-spoil kaya sumang-ayon rin ng instructor na nagawa rin niya umano ito kay Gobta para sa kanyang kapakanan. Tumayo si Milam at napagdesisyon ng sanahin si Gobta kaya nagpaalam ito kay Rimuro na gagawing mahusay na mandirigma ang captain. Para sa mga manunood ay ang air throw ni Masayuki ang may kagagawan kaya na-knockout ang kanyang kalaban na naging dahilan para mabuni na naman sila na walang kaalam-alam sa totoong nangyari. Kinabahan si Masayuki dahil kung siya ang tatanghaling winner ay may karapatan siyang haminin ang Demon Lord na si Rimuro na para sa kanya ay isang pagpapakamatay kung mangyari kaya bago pa man ihayag ni Sokka ang nanalo ay nilapitan niya ito at sinabi sa lahat na natalo siya sa laban dahil hindi niya umano nasundan ang atake ni Gobta at pinaalam na masyado pa umanong maaga para hamunin ang Demon Lord. Bago umalis ay inisip ni Masayuki na isasarado niya na lamang ang kanyang bibig dahil umiepekto pa rin ang kanyang kapangyarihan kaya ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano ang mga manunood dahil ang gusto niya lamang ay umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Hindi nagkamali si Masayuki sa kanyang hinala dahil inisip ng mga tao na nagpakumbaba lamang siya sa pagsabi niyang hindi niya kayang makipagsabayan dahil naghinala sila na binigyan lamang ni Masayuki ng second chance ang Demon Lord at ang pagbibigay niya umano ng spotlight sa mga tauhan nito ay isang mensahe na kaya niyang manalo sa tournament kung kailan niya gusto kaya mas lalong humanga ang mga tao kay Masayuki na isinigaw ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Maging si Rimuro ay nagulat sa sobrang pag-cheer ng mga audience sa kanya kaya nag-report si Raphael na ito ay epekto ng unique skill na mayroon si Masayuki na nakakaapekto sa damdamin ng mga nasa paligid at minamanipula ang mga ito katulad ng mind control kaya nasabi na lamang ni Rimuro sa kanyang isip na si Masayuki ang tipong mas mabuting kaibiganin kaya tinawag nito si Sui para utusan na imbitahan ang hero na sabay magtanghalian pagkatapos nito. Dahil sa withdraw ni Masayuki ay automatic si Gobta ang tatanghaling nanalo kaya nang magising ay si Gobta ay hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nagkaroon ng award ceremony at mismong si Rimuro ang nagbigay nito sa mga kalahok na nag-umpisa sa second place papunta sa champion na si Gobta na siyang official ng kasapi ng Big Four kaya pagkatapos nito ay kinuha kaagad ni Milam si Gobta para sanayin sa loob ng labyrinth.
Nang marinig ni Gupta ang sinabi ni Milam ay ayaw niya sanang sumang-ayon rito ngunit sinabi ng kanyang teacher na magandang pagkakataon nito sa kanya at hindi rin nakaligtas si Ranga dahil pagtutuunan ng pansin ni Milam ang pagsasanay sa kung paano magagamit ng maayos ni Gupta ang kapangyarihan ni Ranga. Pagkatapos nito ay dumiretso si Rimuro sa pakikipagkita kay Masayuki para magtanghalian bagamat medyo kinakabahan ay unang nagpakilala si Masayuki kay Rimuro at ganun rin si Rimuro sa kanya. Nagdadalawang isip pa ang hero kung kakainin niya ang pagkaing nakahain sa harapan dahil sa pag-aakalang ito na ang huling pagkain niya ngunit pinalubag ni Rimuro ang kanyang agam-agam sa pagsabing gusto niya lamang makipagpalagayan ng loob sa kanya dahil parehas lamang sila ng pinagmulan kaya napalitan ng ngiti ang dating nag-aalangang mukha ng hero. Nang matikman ang pagkain ay mangyak-ngiyak si Masayuki dahil ngayon lamang siyang muli nakatikim ng pagkain na katulad sa pinanggalingang mundo kaya nang matapos ay sinabi nito kay Rimuro na masaya siyang maging servant nito dahil wala naman umano siyang pakialam sa katayuan niya bilang hero. Pinaalam rin ni Masayuki na hindi niya gusto na madalas siyang i-cheer ng mga tao kaya nagsusumikap siyang makaalis sa ganung sitwasyon at sinabi kay Rimuro na dahil ito sa kanyang unique skill na Chosen One, napag-usapan rin ng dalawa ang pagkapanalo sana ng hero kung hindi siya umatras ngunit nagpaliwanag si Masayuki na sinumang normal na tao ay malalaman na walang makakatalo sa nakakatakot umanong anyo ni Gupta. Naungkat rin ni Rimuro ang pangako ng hero kay Boyex kaya humingi ng opinyon si Masayuki kung ano ang kanyang gagawin kaya sinabi ni Rimuro na nasa 50th floor pa naman nagbabantay si Boyex kaya kinakailangan ng ilang araw para marating ang naturang palapag. Dito na rin pinaalam ni Rimuro na kinakailangan niya ng tulong ni Masayuki para sa pag-advertise ng dungeon na walang anumang alalahanin pagdating sa kanilang kaligtasan at ang gagawin niya lamang ay gamitin ang mga ibibigay na hint ni Rimuro para harapin ang dungeon. Sinabi rin ni Rimuro na kung may imumungkahi ang hero para ma-improve pa ang dungeon ay huwag mahihiyang sabihin sa kanya. Masaya si Masayuki dahil nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap kaya nagkaroon rin ng kapanatagan ang kanyang isipan sa mga bagay-bagay at nadagdagan pa ito ng sinabi ni Rimuro na pwede siyang manatili sa bayan hanggat kailan niya gusto dahil nakita ng hero na merong mga palikuran at paliguan sa bayan. Sinabi rin ni Rimuro kung anong meron sa Tempest at mga plano pa lamang kaya dahil dito ay nakuha ni Rimuro ang respeto ni Masayuki at nag-level up pa ito sa puntong susundan niya kahit saan man pumunta si Rimuro nang malaman na meron rin itong manga. Dumating na ang ikatlong araw para sa pag-advertise ng Tempest Dungeon bilang final event ng Founders Festival kaya tinodo ni Meyer Miles ang kanilang marketing strategy sa pag-challenge sa mga adventurers kung sino ang makakapag-conquer ng dungeon na inihanda ng kanilang ruler kaya excited na nasabi ni Rimuro sa kanyang isip habang nakaupo sa VIP na isa ang dungeon sa magiging sentro ng pag-unlad ng Tempest sa hinaharap. Pagkatapos nito ay ipinakilala ni Sokka ang mga susubok sa pagpasok sa dungeon na pinangungunahan ng Great Lightning Team na tiwala sa kanilang mga kakayahan. Sumunod na ipinakilala ni Sokka ang team ni Eren na hinintay ang pagkakataong ito para sa totoong adventures at sinundan ng huling kalahok na siyang partner ni Rimuro sa pag-advertise ng dungeon kaya isinigaw na naman ng mga tao ang pangalan ng hero. Nag-alala sa kaligtasan ng Team Lightspeed ang Defense Minister kaya sinabi ni Rimuro na binigyan niya ito ng mapa ng dungeon kaya nakakasiguro siyang magiging maayos ang kahihinatnan ng kanilang plano. Mag-uumpisa na sana ang pagpasok sa dungeon ngunit biglang gumawa ng engrandeng pagpasok si Gaia at sinabing sasali rin siya na may pasaring kay Rimuro dahil ginawan umano siya ng maruming tactics kaya wawasakin niya umano ang ambisyon ng Demon Lord. Gusto na sanang opakan ni Diablo at Shien ang estupido na adventurer ngunit pinigilan sila ni Rimuro habang patuloy lamang ang pagbibigay ni Sokka ng mga mahahalagang detalye katulad ng pagpapalabas ng mga kaganapan sa naglalakihang mga screen sa pakikipagsapalaran ng mga kalahok kaya hindi makapaniwala ang mga VIP at mga manunood sa bagong tuklas at diskarte sa pagpapalabas ng pakikipagsapalaran sa loob ng dungeon. Ipinakilala rin ni Sokka ang 4 na dryads na siyang tagapamahala ng dungeon at bawat isa ay sasamahan ng bawat team para magbigay gabay sa loob ng dungeon. Sinabi ni Sokka ang kailangan para pasukin ang dungeon na siyang una at importante sa lahat ay ang Resurrection Bracelet na siyang magpapabuhay sa sinumang namatay sa loob ng dungeon kaya hindi makapaniwala ang mga manunood kung totoo nga ang kakayahan nito. Pinaalam rin ng husto ni Sokka na tanging sa loob lamang ng dungeon nagkakaroon ng bisa ang bracelet kaya dahil dito ay gustong makita ni Gaia na subukan ito ni Meyer Miles kung ito nga ba ay mabisa ngunit hindi man lamang ng dalawang isip ang future head ng finance department na ipakita ito sa gunggong na adventurer kaya maging ang defense minister ay humanga sa kanya. Pagtapos isuot ang bracelet ay pumasok na ng dungeon si Meyer Miles kasama si Sokka ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagpabida na naman si Gaia kaya imbes na si Sokka ang pumaslang kay Meyer Miles ay inagaw niya ito at tila pinaglaruan pa muna si Meyer Miles bago ibigay ang kanyang final blow.
Napunta naman kaagad si Meyermile sa labas ng pintuan ng dungeon pagkatapos mamatay kaya nakumbinsi ang mga manunood na totoo nga ang kakayahan ng bracelet. Pinaalam ni Meyermile na may kakayahan rin ng bracelet para mabawasan ang mararamdamang sakit. Dahil sa kanyang naging parte ay pasasalamatan ng husto ni Rimuru si Meyermile ngunit hindi niya matanggap ang ginawa ni Gaia sa kanya. Nag-umpisa na ang dungeon exploration at ang unang ipinakita sa screen ay ang Team Great Lightning na nagkakaroon ng malaking problema dahil pabalik-balik lamang sila sa iisang lugar. Imbes na mapagtanto ang kanilang kakulangan ay ibinaling nila ang kanilang kakulangan sa Demon Lord na si Rimuru na siya umanong gumagamit ng magic para sila ay malito kaya desidido silang masira ang spell na ginamit ngunit sa kanilang pagpapatuloy ay naapakan ng kanilang leader ang trap kaya naghalakhakan na lamang ang mga manunood sa kanilang kapalpakan. Nagtaka naman si Rimuru dahil hindi niya nilagyan ng trapdoor ang first floor kaya naghinala na lamang siya na may kinalaman rito ang diwata at hindi naman siya nagkakamali dahil nilagyan pala ng maraming trapdoor ng diwata ang first floor na magsisilbi lamang sanang daan para mapagod at maligaw ang mga adventurers. Napunta ang scene sa Team Keval na maganda ang ipinapakita at habang umuusad sila ay nagsusulat naman si Eren ng mga detalye kaya madali lamang sa kanila ang pagkuha sa pangatlo na nilang treasure chest. Namangha si Rimuru dahil maayos ang pag-usad ng team ni Eren na hindi man lamang nadadaanan ang mga trapdoor kasama ang bitag na ginawa niya mismo kaya naghinala siya na may ginawa si Ramirez sa grupo ni Eren na siya namang umamin na binigyan siya ni Eren ng cake na gawa ni Yoshida at ang kapalit ay tinanong ni Eren kung nasaan nakapwesto ang mga trapdoor at treasure chest kaya nagwawalang pinaalam ng diwata na wala siyang magagawa dahil naakit siya sa cake. Hindi lubos maisip ni Rimuru ang ginawang panunuhol at hindi niya rin inaasahang ganito kabilis mangyari ang katiwalian ngunit ganun pa man ay hindi niya nagawang magalit dahil ang alam lamang nila ay patungkol sa first floor at hindi makikita rito ang chest na may tunay na mga papremyo. Dahil sa pagtatanong ni Sokka kay Meyermile ay nalaman ng lahat na merong tatlong uri ng treasure chest ang makikita sa dungeon at ito ay ang gold, silver at bronze na tanging sa gold chest lamang umano makukuha ang mga rare level na weapons at armor at hindi umano ito basta-bastang makukuha dahil binabantayan ng mga guardian floor ang gold chest. Dagdag pa ni Meyermile na kinakailangan ng ilang araw para tuluyang masakop ang dungeon dahil sa napakalawak ng bawat palapag nito. Sa ibang dako ay napakaganda ng pag-usad ng Team Lightspeed dahil hindi pa man inaabot ng kalahating oras ay nasa pangatlong palapag na kaagad sila na ikinagulat ni Rimuru ngunit kasunod nito ay nahulog sa trapdoor ang Team Lightspeed kaya nasa apat na palapag kaagad sila na hindi inaasahan ni Masayuki na maraming palang trapdoors dahil hindi ito sinabi ni Rimuru sa kanya. Ilang sandali lamang ay nakita sila ng halimaw kaya naging handa ang buong grupo. Napunta ang scene sa nag-iisang si Gaia na mabilis tinatahak ang bawat palapag ng dungeon kaya kapag may nadadaanan itong trapdoor ay hindi ito gumagana sa kanya. Malapit nang makapunta ang swordsman sa pangatlong palapag kaya napatanong na lamang si Rimuru kung gumagamit ito ng magic dahil hindi siya naliligaw man lamang kaya nag-report si Raphael na ito ay epekto ng elemental magic automap kaya napagtanto kaagad ni Rimuru na nagpapakita ito ng positional data sa utak na tila isang GPS. Dahil sa kakayahang ito ay sunod-sunod na nakukuha ng swordsman ang mga silver chest at patuloy ang pag-akyat ng mabilis sa mga palapag habang sa pinakadulong bahagi ng dungeon ay iniinsayo na ni Veldora ang kanyang pamatay na sasabihin kung may makaabot man sa kanyang kinaroroonan. Sa pangalawang palapag pa lamang ay namatay kaagad ang lahat ng kasapi ng Great Lightning dahil ang may kagagawan nito ay ang trap na kaparehas rin sa kanilang pangalan kaya bumalik sila sa entrance ng dungeon kung nasaan ang arena ngunit kaagad naman silang bumalik para sumubok muli kaya pinagtawanan sila ng mga audience dahil pang ilang ulit na nila itong pagkabuhay. Tumuloy na rin ang Team Keval sa pangalawang palapag at tila alam na alam nila kung saan pupunta kaya naghinala si Meyermile na binabalak ng grupo ang mga rare items na makikita lamang sa mga gold chests at matatagpuan lamang sa mga boss monster chambers. Napatanong tuloy si Rimuru sa diwata kung binigay niya rin ang lokasyon ng mga boss kay Eren na siya namang kinumpirma ni Ramirez kaya sumakit lalo ang ulo ni Rimuru. Pagbukas ng pintuan ng Team Kabal sa isang chamber ay nagsilabasan ng malalaking paniki ngunit kahit na ganon ay hindi man lamang sila nagdalawang isip at dahil sa kanilang pagtutulungan bilang isang grupo ay natalo nila ng walang kahirap-hirap ang mga halimaw kaya napagtanto ni Rimuru na masyado niyang pinadali para sa mga adventurers ang matalo ang boss monsters sa 5 palapag. Isang espada ang nakuha ng Team Keval sa gold chest na may pangalang Tempest Sword kaya nagulat si Rimuru dahil hindi lamang ito basta rare kundi ito ay kakaibang espada kaya nakaramdam na lamang siya ng pagkahinayang.
Bumalik na ang Team Caval sa dungeon entrance na dala-dala ang kanilang treasure kaya napaisip na lamang ang iba na may balak subukan ang dungeon na hindi na rin masama dahil hindi rin naman manganganib ang kanilang buhay at kung may matalo pa silang halimaw ay magkakaroon sila ng Magi Crystal na sasapat para mapunan ang kanilang gastos kaya nangangahulugan nito na effective ang pag-advertise ni Rimuru sa dungeon dahil gusto na rin ng mga nanunood lamang na subukan ito sa susunod. Samantala ay nasa ika-10 palapag na ang Team Lightspeed at inaasahan nilang merong boss monster sa palapag na ito na kaagad namang nagpakita na isang napakalaking gagamba ngunit si Jinrai lamang ang humarap dito na nagbigay ng isang malakas na suntok para matalo ang boss sa 10 palapag. Binuksan ni Masayuki ang treasure chest at may nakuhang isang maikling espada at pagkatapos nito ay bumalik na rin sila na may dalang rare item habang si Rimuru naman ay inutusan si Ramirez nang hindi nasisiyahan na tanggalin ang lahat ng trapdoor sa upper floors. Ilang sandali lamang ay dumating rin sa 10th floor si Gaia ngunit kanyang nakita na bukas na ang treasure chest at alam niyang naunahan siya ni Masayuki kaya tinanong ni Soka si Miles kung anong mangyayari sa ganitong sitwasyon kaya pinaalam nito sa host na muling mabubuhay ang boss sa loob ng 30 minuto kasama ang gold treasure chest para maiwasan umano ang pag-aaway ng bawat isa at ang nakaisip nito ay ang nakaupong hari na masayang pinapanood ang mga kaganapan. Tinaasa naman ng boses ni Gaia ang Dryad dahil gusto nitong ibalik ng Dryad ang boss ngayon mismo ngunit sinabi ng Dryad na 15 minuto na lamang ang natitira bago ang time limit dahil aabutin pa ng 28 minuto bago mabuhay muli ang floor boss kaya binunot na lamang ng swordsman ang kanyang espada dahil wala na itong balak sundin ng rules at inatake ang Dryad na naiwasan naman ito ng walang kahirap-hirap kaya dahil sa paglabag ng swordsman ay humanda ng parusahan ng Dryad ang pangahas na lalaki. Hindi nakagalaw ang swordsman sa pagpulupot ng mga ugat sa kanya at kasunod nito ay tinanggal ng Dryad ang feature ng resurrection bracelet para maramdaman ng swordsman ang sakit ngunit naging matigas pa rin ito kaya binigyan na ito ng huling warning para humingi ng tawad ngunit wala talagang balak kaya tinuluyan na lamang ito at ang mga manunood ay hindi makapaniwala na ganun na lamang kadaling patayin ng Dryad ang isang A-rank katulad ng swordsman. Hindi na nagulat dito si Rimuru dahil mas mataas pa sa A-rank ang mga Dryad mula ng ipanganak at dagdag pa rito ay sinanay rin sila ni trainee kaya inaasahan na ni Rimuru na ganito ang mangyayari. Pagbalik ng swordsman ay wala itong malay dahil sa epekto ng pagpatay sa pain suppression sa bracelet kaya ginamit rin ni Miles ang pagkakataon para bigyan ng babala ang sinumang lalabag sa alituntunin na mararanasan rin ang sinapit ng swordsman. Nang magkaroon ng malay ang swordsman ay galit na galit ito sa nangyari habang sa loob ng dungeon ay nasa 2nd floor pa rin ang Team Great Lightning na nakuha na yata ang lahat ng kamalasan. Bago matapos ang pagpapakilala sa dungeon event ay masayang sinabi ni Rimuru na plano nilang buksan officially ang dungeon sa hinaharap at hinikayat ang lahat na subukan dahil walang magiging problema sa kanilang kaligtasan. Sinabi rin ni Rimuru na bibigyan niya ng karapatan ang sinumang makarating sa 100 palapag para hamunin siya sa laban na para sa nakakaalam ay imposible talagang mangyari dahil dadaan muna sila sa mga boss monster na hindi pa pinapakilala at sa hinaharap ay magkakaroon ng pinakamalakas na mandirigma ang Labyrinth maliban kay Veldora na siyang mapapabilang sa top 3 sa pinakamalakas na tauhan ni Rimuru. Napakalaking piging ang isinagawa ng Tempest dahil ito na ang huling gabi ng pagdiriwang kaya makikita sa bawat isa ang saya na siyang ibig sabihin na naging matagumpay ang Founders Festival. Ito rin ang event na kung saan ang dating magkakakilala ay nagsama-sama kasama ang mga bagong kakampi mula sa ibang kaharian. Maging sa bayan ay bukas rin ang mga tindahan para hindi lamang mga residente kundi pati na rin ang mga mangangalakal adventurers at farmers ay libreng makainom at malayang kumanta at magkaroon ng kasiyahan na siyang gustong makamit ng mabuting leader kasama ang pagkakaroon ng kapayapaan ng walang katapusan. Paglipas ng gabi ay ang mahalagang araw dahil ang araw na ito ang nakatakdang petsa para magbayad ang Tempest ng gintong barya sa mga merchant na inakalang niloko lamang sila kaya todo ang paliwanag ni Miles na mababayaran naman ito maliban sa pagbayad ng Dwarven Gold Coins. Nagsalita ang kainahinalang lalaki na isa palang duke na nagngangalang Muse na tila sinisigurado sa mga merchant na magbabayad ang Tempest ng utang ngunit sinigundahan niya ito na umaasa siyang sa pamamagitan ng pagbayad ng Dwarven Gold Coins ay mapapanatag ang isipan ng mga merchant. Ilang sandali lamang ay dumating si Rimuru kaya nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng duke ngunit nauna niya pa ring binati si Rimuru at nagpakilala na siya ang duke na si Muse mula sa kaharian ng Gaston. Para mapaikli ang kwento ay ang duke ang nagpakilalang tagapamagitan ng merchant at Tempest at syempre wala itong pinapaboran maliban kung naaayon ito sa kanyang interes kaya pinaalam nito kay Rimuru na tumatanggap lamang ng bayad ang mga merchant sa pamamagitan ng Dwarven Gold Coins.
Dito rin lumalabas na tama ang naging hinala ni Elmisha dahil nag-offer ang Duke ng tulong patungkol sa problema kaya inakala ng Duke na aayon na ito sa kanyang plano dahil inutusan siya ni Granbell na kunin ang tiwala ni Rimuru at siguraduhin magkaroon siya ng utang na loob sa kanya. Seryosong sinabi ni Rimuru na hindi nito kailangan ang tulong ng Duke dahil meron na itong pambayad na katulad sa kanilang hinihiling na Dwarven Gold Coins kaya hindi makapaniwala ang Duke at napatanong na lamang kung ito ba ay totoo kaya nag-react ang Defense Minister kung pinaparatangan na peke ang kanilang pera kaya maging si Xian at Diablo ay naging seryoso kaya natakot ang Duke. Bukas naman si Rimuru na suriin nila ang pera kaya sakto namang dumating si Shuna kasama ang mga reporters dahil nais nilang magsulat ng article patungkol sa negosasyon. Matapos suriin ang gintong barya ay napag-alaman nilang totoong Dwarven coins na ito kaya dumiretso na ang Tempest sa pagbabayad sa mga merchant kaya naayos na ang problema patungkol sa Founders Festival, pumalakpak ang Duke dahil napahanga ito sa ginawang aksyon ni Rimuru bagamat wala siyang idea kung paano nalutas ni Rimuru ang problema sa Dwarven coins kaya ayon sa isang miyembro ng council ay wala silang magiging reklamo basta nirerespeto umano ni Rimuru ang international law kaya umaasa silang magpapatuloy ang kanilang negosyo sa hinaharap. Sinampal na lamang ng pagtanggi ni Rimuru ang mga panauhin dahil ito na umano ang huling pakikipagnegosyo ng Tempest sa kanila kaya nagtaka ang mga miyembro ng council. Dahil nasabi ng council na hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang bansa ay ayaw rin ni Rimuru na makipagnegosyo sa hindi mapagkakatiwalaan kaya hindi ito matanggap ng Duke dahil kinukuha lamang umano ng mga merchant ang kanilang karapatan sa ilalim ng international law. Hindi na pinatapos magsalita ni Rimuru ang Duke dahil kanyang ipinaliwanag na hindi pa sumasali ang Tempest sa council kaya mali ang kanyang idea at wala ring magiging problema para sa kanila kung hindi man sila makasali dahil plano rin naman nilang magtayo ng sariling higanteng economic bloc kaya naging interesado ang mga reporters sa isiniwalat ni Rimuru. Para sa Duke ay hindi magiging maganda para sa kanila ang mangyayari kaya nag-offer siya na siya mismo ang mamagitan sa council para kay Rimuru ngunit hindi na ito kailangan ni Rimuru dahil nakakalimutan na umano ng Duke ang kanyang sinasabi kaya ni-remind siya nito na magsusulat ng article ang mga reporters pagbalik nila sa kanilang mga bansa patungkol sa merchants na humihingi ng pambayad sa pamamagitan ng Dwarven Gold Coins lamang kasama ang isang noble na hindi naman personal na kasali ngunit hindi pinalagpas ang pagkakataon para pagkaisahin sila kaya pinagpawisan na lamang ang Duke kung ano ang magiging komento ng sinumang makakabasa ng article kung mangyari. Iniwan na rin ni Rimuru kay Meyer Miles ang lahat kaya mangiyak-ngiyak ang Duke na sinubukang pigilan si Rimuru ngunit hindi nangyari. Nagpasalamat si Rimuru kay Elmisha dahil naging maayos ang negosasyon gayunpaman ay hindi inaasahan ni Regard na ang kanilang ruler ay naging marahas kaya napangiti si Meyer Miles at sinabing bahagi lamang yun ang plano ng kanilang ruler dahil mas mabuti umanong magkautang sila sayo kesa takutin sila kung gusto mo umanong gawin ng iba ang utos mo kaya nakatulong umano ang pagbabanta mula sa kanilang ruler. Inaasahan ni Rimuru na magpapakita na ang mastermind dahil sa nangyari kaya napatanong si Benny patungkol rito kaya pinaalam ni Rimuru na isang puppet lamang ang Duke kaya dahil tinanggihan niya ito ay magpapadala umano sila ng mas mataas pa sa Duke. Pagkatapos ay hiningi ni Rimuru ang mga feedback patungkol sa naganap na Founders Festival kaya si Haring Gazel kaagad ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng malalaking projector na nakadisplay sa arena dahil para sa Dwarf King ay maaari umano itong gamitin para sa scouting at paggawa ng plano dahil sa pagpapadala nito ng tumpak na impormasyon kahit malayo at dahil dito ay maaaring mabago umano nito ang paraan ng mga digmaan kaya dapat sana ay sinabi muna sa kanya ng maaga. Dahil dito ay meron na ring naiisip si Eren na gustong ipatupad sa kanilang bansa base sa nakita sa Tempest kaya pag-uusapan nila ito ng Emperor at dahil dito ay sinabi ni Elmisha na nais niyang ipadala ni Rimuru sa kanyang bansa ang kanyang mga engineers kaya napaisip si Rimuru na ang transportasyon na lamang ang magiging problema. Tinuro ni Elmisha ang train system na kung maaring i-transport mula rito ang mga engineer kaya sinabi ni Rimuru na hindi pa sila nakakagawa ng totoong modelo ng Magi Train dahil hindi umano madali ang paggawa ng elemental magic-driven power para makontrol ang train system kaya hiniling niya ang mga science expert ng Sarion para gawin ito na siyang pagbibigyan naman ni Elmisha. Sa tingin ni Meyer Miles ay ito na ang simula ng isang full-scale joint research kaya maging si Vesta ay excited na iniisip na ang pinakamagaling sa Sarion pagdating sa science at ang elemental engineering ng Dworgen ay magsasama-sama sa Tempest. Sinabi ni Rimuru na magsisimula sila sa paglalagay ng mga riles sa Sarion kasabay ang paggawa ng highway at tunnel kaya napatanong si Mamiji patungkol sa ganitong topic dahil sa paggawa ng tunnel ay magbubutas sa mga bundok para madaanan ng Magi Train.
Pumapayag naman si Momiji na gumawa ng mga tunnel kung hindi ito makakaapekto sa kanilang kabundukan, ngunit gusto niyang si Benny ang mag-supervise ng construction kaya umayaw kaagad ang defense minister sa kadahilanang wala siyang alam sa construction. Dahil dito ay sinabi ni Rimuro sa babae na paminsan-minsan lamang matitingnan ni Benny ang mga bagay-bagay dahil kanang kamay niya ito, ngunit ganun pa man ay ayos pa rin ito kay Momiji dahil ang gusto niya lamang ay bisitahin ni Benny ang kanilang homeland. Nagtanong naman si Mir sa ipinasang katanungan sa kanya ng kanyang asawa na kung ituturing nilang co-prosperity sphere ng tao at halimaw ang patungkol sa highway na mula sa Bloemont hanggang sa Dwarga na aabot sa Farmenes na nabanggit niya noon, kaya napaisip si Rimuro sa kung ano ang magiging itsura ng binanggit na ito ni Mir at sa bandang huli ay nagustuhan. Para maisakatuparan nito ay handang makipagtulungan ang Farmenes kay Rimuro sa abot ng kanilang makakaya, kaya maging patungkol sa agrikultura na napag-usapan nila noon ay walang problema. Maging ang mga nobles na kalaban nila noon ay tumutulong na rin umano dahil kay Diablo at nagkakaisa na rin ang mga tao sa ilalim ng pamumuno ni Yum, kaya hiniling na lamang ni Rimuro ang mga outcast para magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ng mga lycanthropes na nag-aaral sa ilalim ni Geld dahil malapit na silang maging dalubhasang surveyor sa ilalim ng Orc King. Hindi na makapag-ante si Mir sa Magi Train Transportation na nakadepende umano sa tatawaging co-prosperity sphere ng halimaw at tao, kaya dahil dito ay sinang-ayunan nito ni Rimuro sa pagsabing inaabot ng 1 linggo ang pag-deliver sa pamamagitan ng karawahe, ngunit dahil sa Magi Train ay aabutin lamang ito ng wala pang 1 oras at higit pa rito ay makakapagpadala pa ito ng higit sa 100 beses na mas maraming kalakal kumpara sa mga wagons, kaya hindi makapaniwala si Yum sa kakayahan ng Magi Train project ni Rimuro. Dahil rin dito kaya pinaabot ni Fuse kay Rimuro na gusto siyang makausap ng kanyang kaibigan na nagpakilala sa kanyang likuran na isang minister ng Bloemont na nagngangalang Verriard. Dito ay tinanong ng minister na kung hinihiling umano ni Rimuro na gampanan nila ang pangangasiwa sa lahat ng kalakal mula sa mga kaaliadong bansa kung gagawin ang sentro ng logistical network sa Bloemont na siyang magbibigay daan para maiipon ang mga kalakal sa kanilang borders mula sa bawat sulok ng lupain, kaya magbibigay daan rin ito para malaman umano ang kakulangan ng bawat bansa para gawin ang kinakailangang pagsasaayos. Dahil sa katanungang ito ay namangha si Rimuro sa minister, kaya tinanong niya ito kung kaya ba nila itong gampanan, kaya nangako si Verriard na gagawa sila ng pinakamainam na sistema ng transportasyon bilang sentro ng logistics. Pagkatapos nito ay tinanong ni Rimuro kung sino pa ang magtatanong, kaya tumayo ang naiinis na si Veldora sa kadahilanang wala siyang nakaharap na mga adventurers at nagsanay pa naman siya para dito. Hindi naman big deal ito kay Rimuro dahil naging effective ang pag-advertise nila sa dungeon kahapon, kaya pinaparelax nito si Veldora at dito na rin nagsalita si Meyer Miles na ang video ng dungeon na kanilang ipinakita ay napukaw ang interes ng maraming bansa nang dahil sa mga kakaibang sandata sa treasure chest, kaya pinaalam nito ang kanyang plano na bumuo ng bounty system para ang sinumang makapag-conquer ng dungeon hanggang sa 100 palapag ay mananalo ng malaking halaga ng pera na magbibigay daan para ang malalakas at mga veteranong mga challenger na suportado ng mga noble ay darating para subukan ang dungeon. Plano rin ni Meyer Miles na pamahalaan ng guild ang bounty system at gamitin ang membership card ng guild para sa pag-manage ng mga challenger, kaya napagtanto kaagad ng Grandmaster na gustong gamitin ni Meyer Miles ang magagamit na para makales ng gastos, ngunit pinaalam rin ni Meyer Miles na makikinabang rin ang guild rito dahil pinamamahalaan ng kautusan ni Rimuro ang mga halimaw sa Jura Forest at sa hinaharap ay ang borders naman ito ang susunod nilang pamamahalaan, kaya kung mangyari ito ay magiging konti na lamang ang monster hunting na gagawin. Kinilala rin ni Hanata na mabisa ang dungeon para patalasin ang kasanayan, kaya iminungkahi niya kay Rimuro na ipadala rito ang ilang high-ranked na mga pari ng Holy Church, kaya nabigla rito ang 2 captain ng Crusaders. Napatanong si Rimuro kung ang tinutukoy ni Hanata ay mga gumagamit ng sacred magic na kinumpirma naman ng babae dahil may kakayahan umano ang mga high-rank priest na magsagawa ng divine miracles para maibalik ang nawalang bahagi ng katawan. Iminungkahi ito ni Hanata dahil nangangamba siyang nanganganib mawala ang mga kasanayan at kaalaman na ipinasa ng matagal na panahon, kaya gusto niyang mahasa ang kanilang kakayahan dahil wala umanong pag-unlad kung walang karanasan at pagsasanay, kaya para hindi ito tanggihan ni Rimuro ay sinabi niya na maaari niyang matutunan kung paano manggamot gamit ang holy magic, kaya walang rason para tanggihan ito ni Rimuro. Masayang pinaalam rin ni Hanata na sasali rin ng paladin sa pagsakop sa dungeon bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, kaya tinanong niya kay Veldora kung okay lamang ito sa kanya at binago ang pagbanggit niya ng pangalan na ginamit na alias ni Veldora, kaya nabigla rin si Veldora at nagdahilan na never pa siyang nakakagawa ng yakisoba sa tanang buhay niya.
Sinundan na lamang ni Veldora ng halakhak ang pagkagulat na yun dahil papabor sa kanya ang mangyayari kaya pinayagan niya si Hinata na hamunin ang dungeon kaya masaya siyang maghihintay sa kanilang pagdating sa ika-100 palapag. Tinawag ni Yuki si Rimuro dahil pinag-iisipan nito ang nauna niyang mungkahi kaya nalaman ni Yuki dahil sa sagot ni Rimuro na bibigyan sila ng gusali kung sakaling magbukas sila ng bagong guild branch at pagkatapos nito ay tumuloy na si Rimuro sa topic patungkol sa Eastern Merchant. Walang napala ang Duke sa kanyang lakad sa Tempest kaya alam niya sa kanyang sarili na ito na ang kanyang katapusan kaya laylay ang balikat nito paglabas ng bayan. Sa ibang dako ay pinapanood ni Granbell at kanyang apo ang mga kaganapan kaya nalaman nilang nabigo ang Duke kaya inisip na lamang ni Granbell na dahil ito sa kanyang panghihinayang na wasakin ang Tempest. Sinabi naman ni Maribel na wala na silang magagawa patungkol rito dahil maging siya ay nasaksihan ang lahat maging ang nostalgia culture mula sa nakaraan kaya nag-insist ang batang babae na wasakin na kaagad ito. Bumalik ang eksena sa Tempest meeting patungkol sa Eastern Merchant kaya si Haring Gazel ay sinabing may mga impormasyon patungkol sa dumadaan sa kanilang surveillance dahil bukas kanino man ang kanilang bansa. Pinaalam rin ng Minister ng Bluemont na hindi nila nakikita ang Eastern Merchant sa kanilang bansa dahil sa tingin niya ay hindi umano nila nakikita na sulit ang pakikipagnegosyo sa maliit nilang bansa habang sa Saryo naman ay nakakasigurado silang ligtas sa Eastern Merchant dahil ang lahat ng mga imported na produkto nila ay pinapanatili lamang sa loob ng kanilang dinastiya habang wala namang access rito ang 13 kaharian. Dahil rito ay naisip ni Yung na sila ang manganganib ng husto matapos marinig ang mga naunang kaalyado at pagkatapos nito ay tinanong ni Rimuro ang guild kaya sinabi ng Grandmaster na dahil sa regular na negosyo ay hindi nila magagawang putulin ang kalakalan kaya naman ay ibibigay na nila sa bawat opisina ang desisyon ngunit sinabi ng Guildmaster na magbibigay gabay naman sila sa abot ng kanilang makakaya. Sumunod na nagsalita si Hinata na itinigil na muna ng Lublius ang lahat ng negosyo sa mga mangangalakal sa silangan dahil muntik na umano siyang maisahan ng Eastern Merchant na nagngangalang Damroda. Ikiniwento ng Saint na noong gabi ng Walpurgis ay merong nang himasok sa Lublius ngunit tiyempo naman naroon siya pero makikipagkita sana siya kay Damroda noong gabing yun kaya nasabi kaagad ni Haring Gazel na konektado ang nang himasok sa Eastern Merchant kaya hinimok niyang bumuo sila kaagad ng network bilang alerto laban sa Eastern Merchant. Bago matapos ang meeting ay masayang pinaalam ni Rimuro na thankful siya kung ang bawat bansa ay maaaring sumali sa talakayan patungkol sa issue. Matapos ang mahabang pagtitipon ay isang bagay ang naging malinaw kay Rimuro na ang taong binanggit ni Clayman ay walang iba kundi si Yuki kaya ang kanilang palaisipan noon ay nagkakaroon na ng hugis dahil sino pa nga ba maaaring may alam sa koneksyon niya kay Shizu habang si Hinata naman ay binanggit na narinig niya ang patungkol sa kanya mula sa isang Eastern Merchant samantalang si Mir naman ay walang alam patungkol sa Moderate Harley Quinn Alliance. Sa tulong ng matatalinong executives ay nakabuo sila ng konklusyon na nagpanggap bilang mangangalakal ang Harlequin nang lumapit kay Clayman kaya nakakasigurado sila na magkaugnay ang dalawang pangkat at kanilang natumbok na sila plus ang pumatay sa Demon Lord na si Roy. Alam na rin ni Rimuro na kaya sila pinaglaban ni Hinata ay dahil sa gabal sa Eastern Merchant ang simbahan para mapalawak pa ang kanilang impluensya sa Western nations ngunit ganun pa man ay wala pang physical na ebidensya si Rimuro laban kay Yuki at pawang matitinding hinala pa lamang kaya ang inutos na lamang ni Rimuro na tahimik na humanda para harapin ang mga taong naglalayong hahadlang sa kanila. Kinabukasan ay isa-isa na ring nagsiuwian ang mga VIP sa kani-kanilang mga bansa kaya dito magtatapos ang Season 3 ng ating kwento.